Ito na mga kababayan, Secretary General ng House of Representatives. Ibinunyag nga po nito ang tunay na kalagayan sa impeachment laban sa ating Vice President Inday Sara Duterte. Ito, sabay-sabay po natin silang pakinggan ni Ted Pailon. Yan mga kababayan. Endorsement, hindi ho ba under the rules po ng Kamara, yung pong verified complaint, ay maaari po na itong isang ganito pong uri ng impeachment complaint. Isang member lang ang pwede mag-endorse, di po ba? Ano ho yung sinasabi niyong naghihintay pa ng endorsement? Klaro na po, doon sa Akbayan, complaint, yung Akbayan party list ang nag-endorse. Dito po sa Makabayan, yung tatlong Makabayan nag-endorse. Ano pong ibig sabihin po, sir? Meron pong nakikiusap na mga congressman ito humingi silang kopya ng complaint. No? Pinag-iisipan nila kasi i-endorse nila yung one of the two complaints. No? So nakikiusap pag-refer. Malabo. Na-endorse na nga eh. Yung unang complaint, in-endorse na ni Congressman Percy Serdanya. Hindi naman kailangan madagdagan ng mag-endorse. Isang kongresista lang mag-endorse. Pangalawang complaint, tatlo ang nag-endorse. Ano itong sinasabi ng Secretary General na may mga iba pang mag-endorse? Kaya tama itong question ni Ted Pailon eh. Malabo. Speaker, kasama na po yung endorsement nila para mas malaki yung complaint na yun na mga napili nila ay ang magiging complaint na i-refer sa rules committee on food and then subsequent to sa committee on justice. Bakit ho ba, sir, hindi pa pwede hong parehong sabay na itong verified complaint na ito i-submit sa House Speaker para sabay din po? Pwede po naman. Pwede po naman. Pero yun nga, nakikiusap yung ibang House members na huwag mo nang i-refer dahil hintayin silang pag-isipan kung i-endorse po nila. Maganda. Malabo. May ibang dahilan. Meron bang nag-utos na huwag nyo nang i-refer, huwag nyo nang pabayaan nyo nang matingga dyan? Or may kinakatakutan? Dalawa lang yan eh. Pag-refer mo kay Speaker, more than one or more than three yung nag-endorse. In fact, kung makagather po ng 1/3, no? 103 House members, wala na, automatic, i-refer na lang po ni Speaker sa Senado. Hearing na matagal. Kasi kung pag-tignan nyo yung time frame. Hearing, matagal daw mag-gather ng signature. Kasi ang gusto ni Franz Castro, direct resolution na lang. Hindi na dadaan sa Committee on Justice. Mayroon na silang resolution na nai-prepare. Magpirma. Yung sabi ni Franz Castro is pledges pa lang ang kanilang nakukuha. More than 10 pledges. Mga congressman na pipirma. But ang actual na pumirma, 0. Kaya ito yung sinasabi ng Secretary General ng House na mabagal ang pagpapirma. Sa mga hearing na gagawin, hindi na uabot kahit na hanggang next year. Kasi po, we have only few remaining session days. Opo. So, Sec-Gen, kumbaga po, ito hong gusto ho munang i-hold ang referral po sa Speaker kasi in case po ba na mai-refer na sa Speaker at mai-calendar ng committee ang rules at hindi na ho pwedeng mangalap po ng 1/3 na signature among the members of the House para po... Pwede pa naman po. Pwede pa rin. Pwede naman po. Pero, yun nga ho, pag na-refer na ho sa Committee on Justice, the Committee on Justice takes over
complaint, no? At pag sinabi nila okay na yan, in form and substance, pwede nang pagputuhan yan for the enforcement. Kasi talagang ngayon, wala akong nag-i-endorse pa except for the complainants po, no? Kunyari, yung mga appliance na lang, yung mga papayas lang, complaint, tatlo lang po. Wala akong nadadagdagi. So, ang katahunan na dumaan sa Committee on Justice at matapos ang Committee on Justice within 60 session days, malabo po yan. Okay, malabo. Legislative calendar. Opo na ito. Naunawaan po namin. Pero Sec Jen, ito sa rules lang po tayo. Kapag ho ba nag-take cognizance na ang Justice Committee sa complaint, pwede ho bang kunin po iyon ng 1/3 votes o signatures ng mga members? Kumbaga, pwede ho bang ma-bypass na po yung Justice Committee proceedings and then, pwede pa rin? Pwede pa rin po. Ayun, At any point in time, pwede po yun. Okay. Basta makagada ng 1/3, no? Minimum Opo. of 1/3 or 103 House members na nakapirma po at i-certify po, kailangan marap sa akin na talagang ini-endorse nila, no? Opo. Under our rules po, hindi pwedeng pakita lang sa akin na pinirmahan. Opo. Kailangan ma-verify na pinirmahan talaga. Yes, sir. Opo, sige. Opo, sige. So, Sec Jen, Mabigat po yung Opo. section. Opo, we understand. So, Sec Jen, ganito po, sino po itong nakikiusap sa inyo at para ba kayo nagpapahintay pa na doon sa third impeachment complaint? Hindi ko masasabi pangalan, pero they belong to both minority and majority. Kaya kailangan pakinggan natin sila. Pwede yung baliwalain. Tapos nga po, pagka binaliwala natin, hindi nila in-endorse, alam mo kung matapos niyang complaint na yan within the limited time, no? Na makikita natin sa So palagi niyang sinasabi yung malabo. Ilang beses ko nang narinig, malabo. So, salamat naman dahil nalalabuan kayo para maliwanagan na rin ang Christmas ni VP Inday Sara. Makaselebrate siya ng Christmas na wala nang iniisip dahil malabo talaga. legislative calendar. Kunyari po, magre-resume kami January 15. No? And then mag-adjourn na po sa February 7. So, pag tinignan nyo, less than mga 12 Session days. Session days, yes. Opo. At ang balik ho ninyo ay June 2 na. No? Opo. Opo, yun to ang tawag po dyan, lame duck test doon. Opo. Yun kung mga natalo, siyempre po wala sa na Pumasok. Opo. mayroon na pag Sige. kuha ng quorum. Opo. So, ganda po, Sec Jen. Sec Jen, sa ilalim po ng rules ninyo, kapag natanggap na yung verified complaint, hindi pa po nagbibilang ng araw because under the rules nga, pagtanggap po ni Speaker, meron siyang 10 days to refer ho sa committee, sa plenary po. Opo. Kasi sa inyo pa, wala pang bilang ngayon. Kami po wala kami nakalagay na time. Nakalagay lang legit, no? Based on our history, meron pong section na isang buwan bago ni-refer yung. So, wala ko given time. Unlike sa speaker, kailangan 10 session days. Opo. Justice, Opo. session days. Opo. Pero, Kami po talagang
Opo, pero hindi kaya, pero Section, ito po ngayon na paghawak po ninyo at mga pakiusap na ito, sa pananaw po ng iba, parang dribble ba? Para bang hindi nyo gustong i-file ito kasi nga din may instruction na ito po ang inyong gawin to hold the referral to the speaker. May ganun ho ba? Wala po kasi ang nakikiusap po mga House members. Ayon mga kababayan, inyong napakinggan na tagilid ang impeachment na isinampa nila laban sa ating Vice President Inday Sara Duterte. So may dalawang dahilan lamang po yan. Una dyan ay baka natakot po ang mga ito sa banta ng INC na magrarally sa buong Pilipinas. At baka po natatakot ang mga ito sa banta ng ating mga kapatirang Muslim. Number 2, walang sapat na basihan ang kanilang isinampang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya naman maaring wasak ulusaw na ang kanilang unlimited impeachment. At dahil dyan ay masaya po ang Pasko ng ating Vice President. At condolence naman sa inyong impeachment.